naka-tactical helmet. Tactical helmet approaching Amoriones. Tatlo po violation nyo. No crash helmet. Ayaw mo makinig. Ayaw makinig, papatanggal ko lahat to. Kaya po nakalagay dito, fire safety inspection, occupational permit para sa mga empleyado, locational clearance, CCTV. May CCTV po kayo? Okay. First aid training. Sigurado kung wala. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay July 10, 2026 at sa oras na 9:30 ng umaga, maulan. At nandito tayo ngayon sa may Dilpan Bridge at sakop ng Maynila. So nandito ngayon yung Special Operations Group ng MMDA at papasadaan itong R10 at ilang kalsada dito sa Maynila. Hi! Hello! Marami tayo nadaan ng container truck. Approaching pa lang ng tulay hanggang dito. So pinagtitikitan lahat. Andito naman yung mga driver, talagang ginawa lang tambayan. Dito pa mismo sa ibabaw ng tulay. So mahaba daw ang pila ayon sa kanila, kaya dito muna sila pansamantala naka-standby ayon sa mga driver nitong truck. At ngayon ay truck ban pa. Ibig sabihin ng truck ban, hindi pa sila makakalabas dito dahil bago sila makabiyahe ay 10 ng umaga. So sa madaling salita, dito nga sila naka-standby. Ang laki sagabal nila pagka naka-park dito. Ay yung laki ng truck na ito ay kuha na isang linya. Good morning, sir. Morning. Vic. Tawirin nyo nga yun nasa tapat, yung mga taxi na naghihintay, yung ginawang terminal. Ang haba, o ano yan? Ang haba, hanggang dun sa kanto. Ano pa rin traffic light na Naghihintay ba saan yan? Sa port? Bawal naman paradaan ng R10 Mendoza, yung Skog, bumalik nga kayo dito, may papaalis ako. Walang helmet, Daddy Weds, ayan na, nasa'yo. Yung walang helmet. Ayun saluhin nyo sa kanto yan. Hayaan nyo makaalis yung mga kaalis, yung mga pwede nyo tikitan nyo. Boss, saluhin nyo nga yan. Yung naka-tactical helmet. Tactical helmet approaching Amoriones. Naka-tactical helmet sa kanto. Dalawang tow truck, paikot. Dalawang tow truck, ASAP. Oh, hello. po kasi traffic yung barko. Pag walang barko, wala namang taxi. Pero pag may barko, may terminal. Pag may barko, may terminal. Sino po ba? Sa hirap talaga ang biyahe, sir. Wala kanina umaga, wala pang akong first trip. Ang problema po, bawal dito. Diba? Hindi naman pwede dahil sa hirap ng buhay, gagawa tayo ng mali. Yung nakita nating mahabang pila dito, ito pala yung gate ng Pier 4. So dito sila nag-aabang sa labas. Pagka may mga dumating na barko, yun na nga, masasalo nila yung mga pasahero. Yun nga lang, nakaterminal sila sa maling lugar. Kaya ito, isa sa natikitan. Buti umabot si tatay, kung hindi, mahahatak na ito. Meron daw ayaw magbigay ng lisensya dito sa mga container truck.
Meron ko lang daw siya. Ano na ako din, pabulkanig lang, dagdag naman ako din. Bakit ka nagpabulkanize sa arte na alam niyo namang bawal dito? Flat sir, Hindi pla- kasi sir eh. Lagi lang yan dyan. Lagi kayo dito nagpapagawa. Ha? Sige po, pera po ng lisensya, pa-verify lang po. Sir. Akin na po yung lisensya nyo. Ha? Asan yung scope? Yan na po sir. Sige, parem na lang po ng lisensya. Apo. Hindi mo lang pwede takbo yan ako sir eh. Loaded kasi sir eh. Kaya ano na ako eh. Sino to? Wahe. Kunin mo sa akin. Sir, ORCR po. Ba't wala po kay plaka? Ito yung sa truck. Sir, hindi rin po lang puti. Pera po ng ORCR po. Baka nandyan po. Ay, hindi po ito kailangan ko, sir. Wala po ano. Araw-araw po kayo dyan nagpapag-vulcanize. Hindi po. Ako sir. Lahat ng rason po ng truck dito ngayon lang. Kapag ako sir sa sir kasi loaded din sir eh. Sana sa ibang lugar po kayo nagpapag-vulcanize. Walang ORCR po? Meron to sir, kaya lang Nasaan po? nasa ano po sir. Tatlo po violation nyo. No crash helmet, dress code violation, plate number, not attached, ORCR not carried. 4 po yan in total. Opo, may impound po yan ha. Para po makuha lang po yun. Para lang po makuha yun. Dapat po carried po sir. Hindi po dapat hinihingi o pinapadala po. Initial violation, no crash helmet. Dress code violation, license plate not attached. Sir, may order. Kaya lang. Yung tatluan. Yung tatluan doon. Pakisalo nyo nga sa kanto. Saluin nyo yun sa kanto. Tapos hindi nyo po dala ang ORCR nyo, sir. Dapat po dala po yan, ha? May impound po yan. Opo, may impound po, ha? Okay na, impound mo na lang. Hello. Sir, patabihin natin doon. Hello. Asan yung order ng puti? Sika Saka bakit walang plaka? ORCR ng itong puti. Sige, Vic, ano mo na. Nasa plaka? O, asan yung plaka? Patay tayo. Yan oras. 9:53. Nauli na ako. At 10:02 sa'yo? Sir, pagkano pakialis nyo na po yan? Ha? Hindi po ako naniniwala. Sila Gerald. Ikaw ang driver. Professional license holder. Dapat mas alam nyo kung saan ang pwede at saan ang bawal. Saka, Kasi sir, loaded kasi yung ano ko sir. kahit na located yan, dapat hindi po kayo sa mga highway nagpapabulkanay. Dapat humanap po kayo ng mas maayos na lugar. Ang problema kasi, dito kayo sa port, alam nyo, lahat dito may vulcanizing. Kaya tuloy, dito kayo pumupunta. Hello. Papuntahin po na dito. Patakbo mo na yung ORCR. Sir, kahit itakbo po ang ORCR, hindi impound na po yan. 1,000 lang po yan. Paano nga ng isang tow truck, ORCR not carried. Sir, patay. Wait lang po. Pagkala po yung ano. Sir, hindi po pwedeng papadala nyo lang. Dapat carried. Sir, galing po ako. Galing ka? Patay.
Patay po kasi din. Ang pinatid ko lang po yung misis. Oh, pero hindi lang naman ngayon po ginamit tong motor. Hindi po ngayong araw lang ginamit. Sir, ang ginagamit ko po, yung malaki. Alam mo, lang yan. Yun nga, sir. Meron po kasi akong malaki. Kaya nga, sir. Pero- Hindi naman po ngayon lang to na walang ORCR at hindi po to ngayon lang na walang plaka. Pero sir, so far, sa totoo lang sir, pangalawang araw kong ginagamit ko dahil hindi rin po nga po dahil. Pero hindi ko po alam na wala po yung kopya. Pero Buksan mo. Gusto ko makita ang milyahe. Kasi kung pangalawang araw lang, dapat mababa milyahe nito. hindi po. Yun. Matagal na po itong Ibig motor. sabihin ko, boss, matagal nang ginagamit to nang walang plaka na nakakabit. Akin po ito, matagal na to. Hindi pa ako nagkakamali, magsasampung taon na po ito. O, so ibig sabihin may plaka at may ORCR dapat yan. Meron po siya. So bakit di po nakakabit ang plaka? Kaya nabasag po eh. Pero papakita rin po sa inyo yung basag. Pinakuha ko rin po lahat yan. Hindi po tamang rason yan eh. Kasi sir, sa anak ko na po ito eh. Anak ko rin po. So siya ang gumagamit. Kailan nabasag ang plaka? Hindi naman siguro kahapon lang. Hindi lang po alam niyo. So matagal na po. Opo. So dapat nakakabit ang plaka. ORCR should be carried at all times. You should wear your proper helmet. You should be wearing a enclosed shoes. Galing po siya ako sa patay. Pero never po akong nagmumotor nang hindi po ako nakapalis at nakapantalon. Pero pero hindi naka-helmet madalas. Ay, naka-helmet po. Yun nga Ang gamit po. ko po lagi. Ang gamit ko po lagi yung helmet. Ayun nga, sir. So bakit ngayong araw na-tsempohan kang walang helmet? Sir, sa totoo lang, natig ko na po yung misis ko nagmamadali. Kukunin ko po kasi yung lamesa, kailangan ko sa ako. Pero sir, pasensya na po kayo. Sana maintindihan nyo, ha? Okay lang po sir, kaya pinapaliwanag ko din po sa Opo. inyo. Wala naman din pong problema. Kaya lang sir, basta akin naman talaga lahat ng pagkakamali. Kaya ang sa akin lang sir, yung sa totoo na lang, alam naman ng Diyos sir, hindi tayo nagsisinungaling. May yan po yun. Kasi, Opo, pero pasensya na, ha? Kung ano po yung hindi kita masyadong mapagbibigyan dahil ang daming violation. hindi sir, meron naman po talaga sir. Kaya, Pero not galing carried. naman po talaga ako sa patay sir. Opo, huwag po natin gagamitin yung patay as a Hindi po, reason. totoo ha? po sir, hindi ko po siya Hindi, ginagamit. I mean, wag mo natin idadamay. Yun ang sabihin ko, wag nating idadamay sa pagkakamali natin, ha? Wag natin idadamay. Thank you. Nagmadali lang. Opo. Ito Thank you na, sir, Mito. Kasi ito na lang isipin mo, sir. Ito na lang po isipin mo. Road 10. Napakadaming aksidente nangyayari dito. 'Di ba? What malayo, malapit ang aksidente, hindi naman natin makakalculate 'yan, 'di ba? pasensya nyo na ako. Opo. Vic, i-ano mo na, ORCR not carried. May plaka to eh. Ewan ko, may plaka yan, sir. Tinanggal. Basag nga po sir. Yun nga po, tinanggal nga po. Magmula sa R10, dito nga, sabi ng pagtas natin, kakanan ng Kapulong at kasama na natin yung mga kapulisan dito sa Maynila. Isang pwede silang Sino nagsabi? Nasaan si ate? Ate, halika dito. Oo. Nung ako na, tago. Halika dito. Ayaw mo, ako papasok. Ayaw nga ako na TV po yun. Halika dito, papaliwanag ko sa'yo. Halika muna. Hindi ka naman makikita, naka-blurred ka. Malaman natin kung ano-ano. Ayaw mo makinig. Ayaw mo makinig, papatanggal ko lahat to. Halika dito. Hindi ka naman makikita, naka-blurred ka eh. Kakausapin kayo na maayos. Kala nyo nakikipagbiroan lagi. Doon ka kuya, doon ka muna. Sino nagsabi sa'yo na pwede ka ng isang slot? COP. Si Yorme. Nakausap mo po si Yorme. Sinabi po niya, siya, nakausap niyo po si Pag kumukuha ng permit, bibigay ko. Bawat isang isang slot sa highway. Dito po ba? Bawat lang daw po mag-download. Dito po naka-indicate?
Sinabi lang po. Sinabi lang. Ang nakasaad po sa permit nyo, pwede kayong mag-conduct ng negosyo, ng business sa tamang lugar. At aside from that, kaya po nakalagay dito, fire safety inspection, occupational permit para sa mga empleyado, locational clearance, CCTV. May CCTV po kayo? Okay. First aid training. Sigurado kung wala. Occupational permit. Alam niyo po ba ang occupational permit? Occupational health and safety. Lahat wala. So bagsak. Ngayon sasabihin mo sa akin pinayagan ka na isang slot sa highway. Hindi po totoo yan. Unless may pakita kayo sa papel na naka-indicate may isa kayong MOA, 1 slot. Nakita niyo po ba to? Subject to inspection pa kayo? Hindi po kayo pinapayagan, ha? Kung gusto nyo magpa-vulcanize, kung gusto nyo ng customer, gawan nyo ng paraan to, tanggalin nyo, dyan nyo ipasok yung truck kung kakasya man o hindi. Ate, narinig mo po ba? Kasi po highway po ito, national road po yan. Natikitan nyo na? Natikitan nyo na to? Okay. Tikitan nyo na. Pera po ng lisensya, kuya, ha? Opo, opo. Sikat po kasi ang arte na vulcanizing ng truck. Opo. Yun nga lang, nakakasagabal po tayo dahil highway po ito. Opo. Opo.